Magandang umaga sa lahat. Good evening to everyone. Kung saan man kayo sa mundo, good day sa inyo. Ito po ang Justin Talk News PH. Good morning sa mga regular viewers natin. At before anything else, gusto ko lang i-request, gusto ko ilambing ng konti doon sa mga bago nating mga viewers to immediately subscribe to this channel, Justin Talk News PH. Then pakipindot naman yung like, and then try to share this video to your friends, and also ring that notification bell para anytime na I have broadcast for another episode of this vlog, ma-notify ka agad kayo. This morning, meron tayong pag-usapan na napaka-importante sa geopolitical position ng ating bansa. At ngayon, ito ang tinatalakay ni VP Inday Sara doon sa interview niya with Russia Today. And this is one of the most prominent or popular, if not the most popular television station in Russia, both online and in their regular broadcasting sa buong Russia, and not only in Russia but doon sa mga allied powers, allied countries ng Russia, and even other countries that are not in alliance with Russia. So ganyan ka-importante itong interview na to because it has a worldwide reach. So once magkaroon ng isang interview or a broadcast dito, maraming makakarinig nito because this was broadcasted worldwide. Ganyan ka-popular ang Russia Today. And this is the mouthpiece of the Russian government also. So yung mga policies nila, mga commentaries nila with regard to political, economic, and cultural issues, tinatalakay dito sa istasyon na to. So ang pag-appear ni Vice President Sara Duterte dito sa Russia Today, napakalaking bagay, and it has a very huge impact doon sa kanyang popularity, and also with the ongoing sa ating bansa na ngayon ay nagkaroon na ng kaalaman ang mga worldwide citizens about what really happened here in the Philippines, what had transpired the past years, the past months in the regime of Bongbong Marcos dito sa Pilipinas, kung anong mga ginagawa niya at anong impresyon ni VP Inday Sara sa mga ginagawa ng gobyerno dito sa ating bansa. So napaka-importante na interview yun. So that should not be taken for granted. At yan ang ginawa ng Malacanang. They never commented about that interview. Around almost 4 days, pero wala kang makita na isa man lang impression or comments doon sa interview na yun ni VP Inday Sara. So maraming interpretation bakit hindi nila sinagot kaagad yun. Nag-iisip pa siguro sila paano sagutin kasi napaka-distractive ng ginawa ni VP Inday Sara sa kanilang position internationally.
At yun naman ang dapat nating ikakatuwa, na itong lahat na pangyayari dito sa loob ng ating bansa ay nalalaman ng buong mundo. At sa pamamagitan yun ng interview na yun ng RT Television, Russia Today Television Network. So, napaka exciting yung nangyari, na bigla lang sumulpot si VP Inday Sara in that interview, in that network, at i-expound natin yung mga highlights, yung mga sinasabi niya doon sa interview na yun. So, the question started with sa pangyayari sa ICC. Bakit inaresto si President Duterte despite the fact na hindi na tayo member, wala na silang jurisdiction, that we detach our membership with the ICC since 2019. Kung yung government natin ni BBM ay verbally sinasabi nila na totoo naman yan, wala talagang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. But despite of that pronouncement, iba ang ginagawa ni PBBM. Diba? Wala. Kung i-reviewin natin paano nangyari na ma-kidnap si President Duterte, dahil yan daw sa red notice from the ICC, na yun naman ang nire-request ng Pilipinas. It was not ICC completely ang nagpadala. Upon request, kung naalala ninyo, hindi dumating yung red notice na yan na kinurse nila through the Interpol doon sa time na dinala si President Duterte sa Villamor Air Base. Naghantay pa sila. Kaya nga, digital form ang warrant, ang red notice na hawak-hawak ni Tory during the time. Matagal muna. Kasi ginagawa pa ng ICC yung red notice na yan, yung warrant na yan. Dahil na-request ng Pilipinas nung nandiyan na sa kanila ang position nila kay President Duterte, tsaka pa lang nila tinawagan yung ICC. But the ICC was also warned before. Nagkaroon na sila ng communication na kukunin nila si President Duterte and they should be ready to issue a red notice. Of course, kunwari to the Interpol, no, wala namang Interpol dito sa Pilipinas kung hindi appointed. Yung sila kanila appointed rin ni Bongbong Marcos. Yun nga yung envoy na nagdala kay President Duterte sa dahig, who is Mr. Lacanilaw. Nakasama din sa na-charge dyan sa ombudsman na paimbestigahan. Dahil nga doon sa hearing, kung naalala ninyo, todo ang tanggi niyan, kaya na-contempt yan ni Senator Bato at ni Senator Amy Marcos. I-recall lang natin kung ano nangyari. Kaya tama yung sinabi ni VP Inday Sara, alam ng ICC na we are no longer a member of the ICC and we are not under the ICC jurisdiction already, but still the pursue of the kidnapping of President Duterte. So nandyan ang injustice. Kung sabihin natin na ang ICC ay pillars of human rights sa Europe at nagyayabang pa sila sa buong mundo, paano yan? Hindi nila nakikita yan. That's a violation. Aside from the other violations of due process at ang sariling human right ni President Duterte ay kinaligtaan ng ICC. Yun ang punto ni VP Inday Sara doon sa sinasabi niya na yan nga isa sa mga major petition or complaint na sinampa ni Attorney Nick Hoffman dyan sa ICC, which is
for decision pa. Hindi pa nag-decision ang ICC. Ngayon, na-discuss din yung regarding sa interim release, though it is in the middle part of the interview. At sinabi ni BP Inday Sara doon sa kanyang answer to the reporter of RT Russia Today TV network na talagang naapektuhan si President Duterte sa pagkahuli. Ngayon lang niya nakita that President Duterte, that thinness na napakapayat ni President Duterte dahil nga hindi niya gusto yung pagkaluto ng pagkain sa loob. And at the same time, ayun, dala na rin ng kalungkutan na hindi niya lagi nakikita yung mga kapamilya niya, kanyang mga anak, kanyang asawa. At kung ang malaking bagay lang ang nagiging reward doon sa kanyang ginagawa ay ang presence ng mga Pilipino outside of the detention facility ni President Duterte. Upon knowing na yan pala ang massive ang suporta ni President Duterte galing sa mga Pilipino dyan sa Europa. So, doon natutuwa si President Duterte. But with regard to his health condition, hindi maganda. Sabi ni BP Inday Sara, nakita niya gaano kapayat si President Duterte. Kinumpara niya yung picture nung single pa lang si President Duterte. Mas payat pa daw doon. At napakadelikado yan dahil 80 years old na si President Duterte. Kung kulang siya sa nutrition doon sa mga kinakain siya, lalong mabagsak ang kanyang health condition. So, this is a very alarming situation that should be checked by ICC. Yung iba, marami ring nakahaka. Baka sinadya yan ng ICC na palalain ang health condition ni President Duterte. Alam na natin kung anong purpose. We are praying na hindi naman yan siguro kabalas-lubas ng ICC. Na pati yung mga ganyang bagay, ang pagbigay ng tamang pagkain doon sa kanilang mga dinidetain na mga accused pa. Let us remember na si President Duterte hindi pa nahatulan, wala pa nga ang trial. Merong accusations, but this is something na pag-usapan pa doon sa confirmation of charges. Kung meron bang probable cause, wala pa yan eh. Kaya ganyan ka-unfair ang justice system na in-implement, na pinapractice ng ICC. Kulong ka muna before you will be charged with the crime. Puro mga verbal accusations lang muna. Kung may papel man, it was never discussed in front of a court na pwede mag-decision na talagang may probable cause. Upon sa pagka-endorse mo sa kanila, dapat yun ang unang pag-usapan tulad ng justice system sa Pilipinas. And you have the right to bail kung makikita ng mga judges na hindi ganyang kabigat ang kaso na sinasampa sa iyo at yung mga ebidensya ay may deficiency at kulang sa bigat ang mga accusations. So, dapat ganoon. Yun ang punto ni BP Inday Sara doon sa statement niya with regard to the health condition of President Duterte. But doon sa onset ng interview, ang napakalaking impact doon sa mga statement ni BP Sara na that is very telling to the audience, especially the worldwide audience of different nationalities witnessing this interview with BP Inday Sara, ay yung sinasabi niya na merong statement si President Duterte with regards to the drug use ng present president natin na si PBBM, si Bongbong Marcos. That's why merong question sa kanyang competency dahil under siya the influence of
drugs, particularly pulburon. Kaya siguro ito ang nagpagalit kay BBM. Kaya nabuking kanyang bisyo, which is the use of drugs, dyan sa statement ni President Duterte during the Maisog Rally. Unang Maisog Rally, sinabi niya yan, na itong presidente natin, si BBM, ay bangag. Doon nagsimula yung word na bangag. And it was followed up by the expose of Maharlika and Secretary spokesman Harry Roque sa US at sa Vancouver, Canada. Doon nagsimula yun. Yung kay Maharlika, sabihin na natin na it was authenticated, pero matindi din ang impact sa mga tao. But ito ngayon, naggaling kay Vice President Sara, napakalaki ng impact niya. So tingin ko mas mabigat pa yan dahil coming from a Vice President. Coming from Duterte, yung statement na yan, heard all around the world. It will confirm doon sa mga video na lumabas na talagang the President has a bisyo na ito nga yung paggamit ng bawal na gamot na nakaka-apekto doon sa kanyang competency. Alam mo, sa ibang nations, especially sa mga parliamentary form of government, sa UK, sa Australia, even in other countries like Russia, yung mga ganitong kaso, talagang talsik na ang presidente dyan. With that reason, if you are using drugs, talagang hindi ka na, papatalsikin ka ng mga tao mismo if yung kanyang partido hindi kayang patalsikin siya, mismong mga tao magpatalsik sa kanya, and even the military ay maghihikayat sa kanya na mag-resign na lang, and he will be replaced with other members of the parliament. Ganyan ang nangyayari sa ibang bansa, pero sa atin walang ginagawa walang ginagawa ang military, particularly the military talaga. Dapat sila mag-initiate dyan kasi hindi naman kaya ng mga tao at politicians yan. Kailangan it will come from the military. So napakalaking statement yan. That was a huge statement by BP Inday Sara, confirming sa mga videos na previously lumalabas sa social media with regards to the drug use of the president. And this is a very serious matter. And other countries, other politicians in other countries consider this as a grave situation and a very serious, dangerous situation if somebody at the helm of the executive, who is the president, is under the influence of drugs. It will definitely affect his competency, how he will make decisions on very serious matter that needs his decision. Kaya napaka-serious na statement yan, at ulitin ko, coming from a vice president na very popular, there is a big tendency ng mundo ay talagang completely maniniwala kay Vice President Sara with what she said, and that completely destroyed sa itong bagay na lang na ito with regards to the drug use of the president of this country. Talagang napakahirap kontrahin yan. Kaya hindi ko alam kung anong gagawin ni Clark Castro. Kasi isa lang ang solusyon dyan, hair follicle test. Ito ang dinidemand ng mamamayang Pilipino na binaliwala nila. They ignored that completely until now. And hindi nila alam na napakalaking impact niyan doon sa impression ng mga tao with regard to the actual
state of mind ng ating Pangulo. How he make decisions na tama, kung ganyan ang mental condition niya. Meron siyang dinadalang mental condition na ganyan dahil sa isang bisyo that will really affect doon sa decision making niya. So ano pang mga bagay ang tinanong ng RT Russian Today network reporter? Isa doon, tinanong kung anong intensyon ni President Marcos. Meron ba siyang masamang intensyon? Bakit ginawa niya yun? Ang sagot, dahil nga doon sa ginawa, sumagot si VP Inday Sara, dahil nga dyan sa pag-reveal ni President Duterte with regards to the drug use of the President. Pangalawa, nung malapit na ang election that President Duterte is preparing for a campaign of his senatorial candidates, doon na-threaten ang administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya talagang nag-decision sila na i-kidnap siya papunta ng Hague. So, yun ang sinabi ni VP Inday Sara. At yan ay totoong-totoo. Kaya nga, we have been discussing that for a lot of times here in this channel. Na yan lang ang purpose, na mapigilan yung pagpanalo. Kasi pinag-iabang nila na 12-0 in favor of the alliance candidate, but they failed dahil iba ang desisyon ng mga tao. Despite the fact na talagang hinanapan ni George Garcia na hindi yan matupad, na nakalusot pa rin yung iba dahil sa massive voting na ginawa ng mga Pilipino in favor of the candidates of President Duterte. So, the other question with regard to the condition ng impeachment, kung anong situation ng impeachment ni VP Inday Sara. At sinabi niya, talagang sinampa nila dyan out of their apprehension ng ni PBBM dahil siya ang frontrunner with the upcoming 2028 presidential election. Kaya gusto siyang sirain, gusto siyang gibain ni Marcos, at with the intention na they will stay in power perpetually. Kaya yun ang ginagawa ni Marcos kay VP Inday Sara. Yun ang statement ni VP Inday Sara in that interview. And it started with the People's Initiative na hindi nagtagumpay dahil nga sa gusto ni Martin Romualdez, na sinabi ni VP Inday Sara that she have personal information na talagang gustong tumakbo si Martin Romualdez as President ng Pilipinas. Kaya gusto nilang ibahin ang form of government for them to rule this country perpetually through a parliamentary system na yung Prime Minister is not popularly elected but elected by the members of the Parliament. Kaya yun ang sinabi ni VP Inday Sara, and it did not materialize. Kaya para sa paggaganti, out of revenge, he filed an impeachment case kay VP Inday Sara para matanggal siya dyan perpetually to hold office, at hindi na siya pwedeng tumakbo in the 2028 presidential race. Yung ang intensyon ni PBBM, Lisa at ni Martin Romualdez. Ngayon, we're in the middle of that fight, and para sa akin, matatalo sila. Matatalo yung mga yan in favor of VP Inday Sara. So ano pang mga statement ni VP Inday Sara? At regarding naman ito doon sa, this is a geopolitical question, kung anong gagawin ng Pilipinas with regard to the conflict between China
and the US na matagal na tayong merong military alliance with the US. Ano bang nasa isip ni VP Inday Sara? Sabi ni VP Inday Sara, ito sinabi rin niya doon sa mga speeches niya dyan sa Davao at saka sa Pampanga, na at ito isa pala sa mga questions na binato niya kay Claire Castro, kay President BBM, with regards to the independent foreign policy. Yun ang sinagot niya dyan sa reporter ng Russia Today, na the Philippine Constitution stated that kailangan ang bansa ay nasa independent foreign policy posture. Dapat hindi kakampi sa isang superpower, na nasa always in the middle tayo. Kung meron man game of supremacy and domination or cooperation and competition, hindi tayo dapat sasali dyan. We should stay in the middle, and we treat our relation with both countries, China and US, separately from the conflict we have with China in the West Philippine Sea. Dapat separate yan. At laging sinasabi ni VP Inday Sara, panalo na tayo dyan sa UNCLOS case na yan dyan sa West Philippine Sea. So the only problem we have is the implementation of that arbitral ruling, kung ma-implement man yan. So we continue to demand our right for that territory. Actually, it's not our territory. Sovereign rights lang natin yan, na pwede tayo mangisda dyan. And then to extract whatever minerals, oil, gas in that area. But mayroon ng protestation ang China, na noon naman sa kapanahonan ni PRD, there was already an agreement na sharing na lang kung ano mang makuhang oil dyan. So, actually, pumayag na nga ang China ng 60-40, 60 sa Pilipinas, 40 sa kanila, and they will do all the works. Na yun naman daw ay pinigilan ni Teddy Boy Locsin. Das alam naman natin na ang boy yan, American boy yan si Teddy Boy Locsin. Nag-aral yan sa Amerika. Nung kapanahonan ng tatay niya, pinaparal siya. Sila may-ari ng Free Press magazine. It's a political magazine dito sa Pilipinas, na yung mga Locsin na yan. Kaya alam natin na American boy yan, kaya siya ang pumingil dyan. Ngayon naman, ito si Manny Pangilinan, dahil nga sa Metro Pacific niya dyan, interesado siya sa lugar na yan. Merong numero ang ano niya, yung site na yan na gusto niyang hukayin, pero gusto niya ang maging kapartner niya, hindi mga Chinese company, private company na mga American and Dutch ang papasok dyan. So hindi yan hindi nag-materialize. Unlike sa unang arrangement with President Duterte with China, it's a government to government project na hindi na-implement. And I think kung si Vice President Sara ang naging presidente, mangyari yan. At hindi yan matulad sa malampayan na halos walang makuha ang Pilipinas. Diba? Halos wala. Ilang porsyento tayo pa nagbabayad ng taxes. So, nakikita natin na si Vice President Sara, napakalawak ng geopolitical understanding niya kung ano bang nangyayari dito sa Asia Pacific, kung ano ang posisyon na dapat protektahan, or what position is going to stand, she's going to stand with regard to the Philippines geopolitical scenario na dapat i-realize ng bansa, at this is the independent foreign policy. So yun ang sabi niya. At bakit this is tinitelegraph ni VP Inday Sara ang kanyang position with regards to this geopolitical matter to Russia and other
allied countries of the Philippines and non-allied countries of Pilipinas. Na ganyan ang position niya if ever she will become the president of this country. At that question, talagang tinitesting ng Russia. Gustong malaman ng Russia kung saan ba ang Pilipinas if ever Vice President Sara will become the president. So alam na nila ngayon, and even China, alam na nila, and other countries that are interested in investing in the oil industry in the Philippines. At yan nga ang extraction ng oil dyan sa West Philippine Sea, na posibly sa tingin ko at the onset, if ever Vice President Sara will become the president, 2028 pa lang magsisimula na yung exploration dyan. Then later, kasi na-explore na yung area niyan. I think ganyan naman kabilis ang China gumawa ng mga projects. I think 1 or 2 years magsisimula ng extraction ng oil dyan. Kung si Vice President Sara Duterte ang maging presidente. So, alam na ng Russia kung paano siya poposisyon. At alam na rin ng China kung paano siya posisyon. At ang isa nga nitong sabagay, wala rin silang nagawa ang US. What I mean is the US position with regards to the Philippines. At with Trump, nandyan si Trump at the helm as President of the US, I don't think na maging disadvantageous yan sa Pilipinas. What I mean, yung whatever diplomatic relations na i-implement or any policy, it will not affect the relation between US and the Philippines. It will remain the same, and I think mas gaganda pa. They will not be threatened with the start of another bilateral relation with China with regards to the economic trade relations. And dahil independent foreign policy na tayo, I think that's least more on the political issues na ipapractice with the relation between China and the Philippines. Dahil nasa gitna na tayo. So, out na tayo dyan, whatever conflict between the US and Russia and China. So, it will happen kung si Vice President Sara ang maging presidente. At with President Trump nga ulit, sabihin ko, it's more saturate ang ano niyan. Kung papasok ang China, there's a big tendency na papasok din ng US with the same intention na to uplift their trade presence ng mga American companies dito sa Philippines, and also of course China. So maganda, at makikita mo doon sa mga statement ni VP Inday Sara na right now the Philippines hindi pa kaya niya sumama dyan sa game of supremacy and domination dahil hindi pa natin kaya, but it will happen in the future. So makikita natin kung gaano ka-optimistic yung pananaw ni Vice President Sara with regards to the Philippines in the future. So nakikita natin yung mga ganyang klaseng presidente ang dapat natin nilalagay dyan sa posisyon na yan, na meron na siyang nasa isip na niya ang daan papunta dyan sa pag-aasinso ng bansa natin. Sa mga statement pa lang niya, sinasabi na niya na it will come, the Philippines will come to that position. Nakasama na tayo sa game of supremacy and domination, di ba? Siguro kahit naman lang maging Singapore tayo, but Singapore has no military, hindi ganyan ka-strong ang kanilang military presence in the area, in the region, not unlike the Philippines. So kung economically maging Singapore tayo plus a strong military, talagang part of the game of supremacy and domination na tayo, like Japan, mga ganyan.
strong ang Japan nga, hindi gaano dahil hawak ng US. No? So, ganyan si BP Inday Sara mag-isip. So, nakikita na natin kung saan ang geopolitical position ng Pilipinas in the coming future. O kung in the future, kung si Vice President Sara maging presidente. So, meron ding question doon sa, that was the last question pala ng RT reporter. Ngayon, kuni-question din yun, bakit pinag-initan siya ng husto, ng gusto siyang libain, dahil siya nga ang forerunner. Based on the service, siya ang forerunner ng upcoming election sa 2028. But, when she was asked kung may balak ba siyang tatakbo, sabi niya, my supporters have given me up to the last quarter of 2026 to decide kung tatakbo ba siya o hindi, at she will decide by that period kung darating tayo dyan sa last quarter ng 2026. But ngayon pa lang, of course, hindi niya sasabihin yan. Baka patuloy ang pagsisira sa kanya. That it will remain big question. Kaya nga, maraming mga idea na sinasabi si Bongo ang tatakbo, mga ganyan, para hindi sila gaanong idiin si BP Inday Sara sa kanilang patuloy na paninira. One of the political strategy din yan sa case ni BP Inday Sara. Huwag mong sabihin ngayon kasi malayo pa eh. But 2026, napakalapit na lang yan. That's next year. Mabilis lang yan, darating na yan. Kaya, I don't think na si BP Inday Sara hindi tatakbo ng presidente by 2028. Yan lang talaga ang the only option. I'm not saying na yan lang ang the only option, but is the best option for BP Inday Sara para sa kabutihan not only sa kanyang pamilya, sa kanyang political future, but sa buong bansang Pilipinas. Yan lang talagang option natin. I don't see in the future kung mayroon pa. Parang wala na. Kung the other options man siguro, yung other would-be presidents na in replacement of BP Inday Sara, list ano na yun, option na yun kung wala na talagang pag-asa na si BP Inday Sara tatakbo. Pero right now, that's the only option. The best option that we have is for Vice President Sara to become the president by 2028. Yan lang talaga ang option na yan. So, yun ang mga questions na highlighted in that interview. Yun na ang halos na mention na ni BP Inday Sara, the entire situation ng Pilipinas, at ito naging aware ng other countries with regards to the actual happening kung anong nangyayari sa political scenario dito sa Pilipinas. So, nalaman na ng mga mamamayan, mga politicians in other countries in this world na kung gaano kasama ang BBM administration. Di ba? Nakita na nila ngayon. At yung mga balak ng administrasyon na to stay in power forever. Kasi nandyan yung mga anak, nandyan yung mga kamag-anak, and they want to perpetuate their family to dominate the political situation dito sa bansang ito. At ayaw na nilang bitiwan yan out of greed and corruption. Kaya yung rotten government ni PBBM was exposed in this interview. Napakatiling ng mga sinasabi ni BP Inday Sara. Ngayon, yung Russia itself, ang mga politicians alam na, and they seem to be very updated with what's happening in the Philippines. Kasi yung mga questions talagang doon sa mga recent na mga pangyayari, tulad ng interim release ni
ni President Duterte. Tinatanong nila with regards to the impeachment. Alam nila na in fact alam nila na binalik na remand yung impeachment, articles of impeachment doon sa Kongreso, sa House of Representatives. Alam, tinanong ng reporter. So they are very updated, and they are, dahil nga dito updated sila sa mga pangyayari sa loob ng Pilipinas, they are very interested. Talagang they have keen interest in the political situation sa Pilipinas. So that's a geopolitical maneuver ng Russia if ever kung anong mangyayari in the future. Hindi naman siguro ibig sabihin ay convert, dahil nga i-convert ang Russia to their ang Philippines to their side, but they just want to know kung anong position ni BP Inday Sara kung siya na magiging presidente. Yun ang napaka-importante sa kanila. So with that independent foreign policy, it will attract a lot of nations, countries to invest in the Philippines dahil magiging safe na sila at magiging consistent na sila maging consistent na ang whatever policy na gagawin ng gobyerno para sa mga foreign investors. So ganyan, what is important to them. Yung geopolitical bickerings right now at pagkampi ni PBBM, alarming yan sa other countries that are not allied with the US, nakalaban ng US. So ganyan ang nangyayari dyan. So ito, nakalagay nga dyan sa sa thumbnail ko, not it completely, totally destroyed Marcos Jr. Yes, that is true. Starting from his bisyo, under the influence of destructive substances, which are drugs. Then the question about the situation of President Duterte, that he was extraordinarily rendition na ginawa ng bansang Pilipinas kay President Duterte ay nabibisto dyan sa interview na yan. Pati yung impeachment ni Inday Sara, ang desire ng PBBM to stay in power forever, sinabi rin niya. Then most of all, yung geopolitical position ng Pilipinas, kung anong kanyang policy with regards to the foreign policy na i-implement in case kung si BP Inday Sara ang maging presidente ng bansang ito. So this is very very positive para kay BP Inday Sara. He gained worldwide popularity right now dahil nga dito sa interview na to. At nalalaman na that this would-be president is very eloquent. Walang diretso siya magsalita. Very eloquent si BP Inday Sara at on point yung mga sagot niya. Hindi na siya nag-iisip eh. Alam niya kaagad anong sagot doon sa mga questions ng reporter, especially this Russian to the network reporter. So with this interview, lalong tumaas ang popularity ni Vice President Sara worldwide. So thankful tayo sa Russia Today network to feature BP Inday Sara in this interview, and it helps a lot para you would understand the truth, the story behind the kidnapping of President Duterte at ang kanyang incarceration dyan sa detention facility ng ICC at The Hague at other situation na nangyari dito sa Pilipinas. Di na fully understand kung ano ba talaga ang katotohanan from
the words of VP Inday Sara. So, this situation, lalong ibabaon ang administrasyon ng BBM. I don't know kung paano nila sagutin yan. Puro ano naman si ano puro paninira lang naman ang ginagawa ni Claire Castro as an answer. Wala naman siyang on point na mga discussions about kung ano ba talaga ang reality sa mga pangyayari dito sa Pilipinas. Puro mga alibis lang at puro fake news sa totoo lang. So, siguro dito sa topic na to, we'll be ending this discussions today dito sa Justin Talk News PH. At doon sa mga bagong viewers natin, I would like to remind you to subscribe. Before leaving this channel, paki-subscribe naman. Pabuti naman natin ng 1,000 man lang ang subscriber dito sa Justin Talk News PH. At also, salamat doon sa mga regular viewers natin. Salamat sa patuloy niyong pagtangkilik. Kahit pupunti lang kayo, I'm very thankful na nandito pa rin kayo sa Justin Talk News PH. What is important na pinag-usapan natin itong mga bagay na to na this magiging tulong ito doon sa sabihin na natin threaten freedom natin at democracy dito sa Pilipinas, na patuloy natin ma-depensahan at ma-preserve ang our freedom, our democratic space dito sa bansang ito despite of the threats from this administration. O ipaglaban natin yan at itaguyod natin ang free speech dito sa bansa natin. So with this, maraming salamat. This is Justin Talk News PH. Kindly press that like button and then paki-share naman dito itong video nito sa mga kaibigan natin, and then don't forget to subscribe and ring that notification bell para anytime na mayroon tayong bagong broadcast, you will be easily notified. So thank you for coming over to this channel, Justin Talk News PH, at see you in my next broadcast. Salamat po, God bless sa inyong lahat, at good morning sa ating lahat.